gusto ko yun ang gusto ko eh. No? At kaya sabi ko, sa ating anniversary, dahil Pilipin niya na tayo, puro Bisaya, Tagalog. At muli po, happy anniversary kay Mother Boy at kay Belen. Anniversary po rin na ngayon. At birthday din ng ating isang teacher si Razel. No? At salamat din sa mga pamilya po ng Deo Campo. Salamat po sa kanilang ating nakakapiling. Again din sa yung chita taga Pila. Andiyan ano? Oo, taga Pila. At sino ba? Birthday din ni Mariel. Mariel. Si Mariel. Kaya si Mariel. Mariel. Ano ba? Wala. Ayun. Ikot. Ayan. Birthday din niya ngayon. Bago tawagin ang ating speaker, preacher ngayong umaga, kaya may kong umaling regulation mag-asawa na ito pa ba kayo nasa binangang inaasikaso ako ito eh. Di ko na tawagin sa pangalan yung babae kasi tatayo din yung dalawang lang. Si Geraldine, tsaka si Bogart. Tayo mag-asawa. Si Bogart, kung nasa Pasig ako, napakaliit pa, baby ko siya. Ngayon, maganda na. Salamat po agad. Anak, tatay po niya yung ating sinusuportahan sa Leyte, si Pastor Leonard. Tatay na yun. Kaya hindi pala yung mag-pastor din ito eh. Hindi ba payagan mo na? Bahala siya. Diba? Okay. Yung ating pong mga naging umaga ay pastor po siya sa mission sa Iloilo. Sa Dumangas po, Brad? Dumangas. At siya rin po nagka-pastor ngayon sa Binangonan. Welcome na po natin si Pastor Regel. Si Manuel akong Ilonggo. Ayun, nasabat sila. Harap sila na. Magandang umaga po sa lahat. Kasi may mga Ilonggo po dito. At kaya si tatay ay tagalampas. Ang mga Jukampo, marami po yung sa Dumangas, no? Sa probinsya kasi sa Iloilo, baga nung unang litra ng apelyido mo, alam mo na kung saan bayan. Nanay ko Palete, kaya taga Pasig City. Tatay ko ay Ipolgani, kaya ang original ay Gimaras at Kimbal, Iloilo. Yung di, ay puro na yan, puro taga Dumangas. Pag nakatira ka sa Dumangas at hindi nagubisa sa litra ng pangalan mo, ay hindi ka nagkaroon kung mag-aayo ka lang. Gano'n po yan sa probinsya. Again, ako po si Pastor Rachel Ipolgani at pastor po ng mission sa Pantubay Bible Baptist Mission po sa bayan ng Dumangas sa Iloilo. At sa ngayon po ay pansamantala o pansamatagal na nagpapastor sa Mother Church namin, sa Zindig Church sa Binangonan. At salamat po Pastor Ronian Church sa privilege, no? At pag-pray niyo po patuloy ang gawain po namin sa Iloilo. At ngayon po ay ako'y alternate starting October 1 month po ako. Since January hanggang September ako ay isang buwan dito, 2 linggo sa Iloilo. Pero starting October ay alternate na po ako. So 1 month akong Iloilo, 1 month akong Binangonan. So hanggang sa, I don't know, hanggang pagbaliksad ng Panginoon. Pero hopefully, kalooban ng Panginoon ay naantay po namin at kami po'y nagpipray ng ilalagay ni Lord pang permanent, no? Natatayo ho sa Pantubay Binangonan na magiging pastor. At salamat at kasama po namin kayo sa nandyan po kayo. Sinasamahan nyo kami sa panalangin at sa suporta. Lalo kay Pastor Ronnie. Dahil sa aming dinadanas ay si Pastor Ronnie lang yung isang pastor na nilalapitan namin. At hiningian ng wisdom. At salamat sa Lord at blessing po kayo Pastor Ronnie sa amin sa Binangonan po. At pag-pray rin po gawain sa Iloilo ay 3 taon na po. At may preacher lang po tayo doon na bunga sa
misis ko. Minsan dito din po. At January, kasama ko rin po dito sa Binangonan sa aming church anniversary. At nandun din naman po si Pastor Renji, aming kambal. Nagme-mission din po ng Iloilo. Isang bayan lang din kami sa Dumangas, pero magkaiba ng lugar. Ibang barangay lang kami. Sa north siya, sa south naman ako. At medyo alalay doon sa gawain ng mission po namin sa Dumangas, Iloilo. Ano po? So, samahan niyo po kami sa prayer lagi at ang biyaya ng Diyos ay lalong sasagana sa amin, lalo sa gawain po ng patnubay dito sa Binangonan at doon po sa Dumangas. Sige po, dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pangalawang visit ko ata punta dito. Nung first kong punta dito ay anniversary din po ata, pero may student pa ako dun sa Bethany at tagal-tagal na po 2016 po ata first kong punta dito na dito po sa chapel, sa inyong church po mismo. Sige po, 2 Corinthians chapter 8, dito po tayo sa 2 Corinthians at naway magiging blessing ang mensahe po ngayong umaga. Pagpapanin po, pag sumasabit yung Tagalog ko, naintindihan naman po ng mga Ilonggo yun dito. Ano po? Sabi po ng Biblia in chapter 8 of 2 Corinthians, in verse 1 of chapter 8 down to verse 5. Basahin ko po, sundan ng inyong mga mata. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed to the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I will record ye, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own souls to the Lord, and unto us by the will of God. Sa dali po tayong manalangin. Dakila namin Diyos ang banal. Thank you so much, Lord, for this privilege na makatayo sa likuran ng pulpitong ito ng Calvary Bible Baptist Church. Salamat po sa buhay ni Pastor Ronnie at sa buong iglesia. At dalangin ko po sa iyong gabayan patnubay, Lord, as our guide and teacher this morning. Imitin niyo po yung lingkod na may karunungan with boldness and confidence, Lord God, and with clarity sa bawat isa, Panginoon, ang maging malinaw sa aming pandinig at tanggapin ng bawat isa na may pananampalataya ng banal na salita. Mangusap po kayo sa amin, turuan niyo po kami, Lord God, at bigyan, Lord, ng pagkaunawa sa iyong salita, Panginoon. At gamitin niyo naman yung lingkod na kayo po may taas, kayo po maluwalhati, Lord God, at iyong salita ay maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Patawad, Lord, sa mga pagkukulang o ang iyong pagpapalang espiritual ay dumaloy sa bawat isa. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and Amen. Ang ating mensahe, yung dadalhin ko po kayo umaga, ay may pamagat pong beyond power. Beyond power. So, ito po makikita natin sa chapter na ito, yung tinuro ni Apostol Pablo sa Church of Corinth at kanyang ginamit na illustration at isang buhay na patuto halimbawa ay ang churches of Macedonia. No? Churches, ibig sabihin may isang province ito na maraming mga churches doon na nagpapatuloy sa Panginoon. At makikita po natin ang nagiging buhay at patutuo ng Church of Macedonia. No? Kung saan ay pinaliwanag ni Pablo sa kanilang tatlong bagay. Ang makita na tatlong bagay as our introduction this morning is in verse 1, sabi nito, moreover, brethren, sabi dyan, we do you to wit of the grace of God bestowed to the churches of Macedonia. So in the Church of Corinth, ipinagtalastas ni Pablo
yung biyaya ng Diyos, no? Kanyang itinuro, no? Yung biyaya ng Diyos kung paano ito ay ibinigay ng Diyos sa churches of Macedonia. So talagang God gives grace to His church. Amen? Nagbibigay ang Diyos ng biyaya sa kanyang iglesia. So the grace of God was ministered to the church of Corinth na ito po ay sinabi ni Pablo na ibinigay din po niya sa churches of Macedonia. No? And not only na ito'y na-minister sa kanila, the grace of God also was manifested. Nakita ko talaga na yung binigay na biyaya ng Diyos sa churches of Macedonia ay nagmanifesto, kaya nakita sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil sa verse 2, makikita natin that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So dito nagmanifesto yung biyaya ng Diyos. Kung maalala natin, yung nababasa ninyo yung the book of Romans, no? Sabi nga ng Bible, kung ang kasalanan ay sumasagana, much more the grace of God. But sabi naman, God forbid na tayo magpatuloy sa kasalanan. Tama? So, talagang sa buhay natin, nagbigay ang Diyos ng biyaya, kaligtasan natin sa biyaya ng Diyos. So sa churches of Macedonia, nagbigay ang Diyos ng biyaya at ito'y makita natin na nag-manifest talaga sa kanila. Kaya nag-manifest higit dito sa isang realidad na kailang inaharap. Ano sabi ng Bible? How that in a great trial of affliction, nasa panahon na sila ay matinding pagsubok, no? Kahirapan, at sa matinding kahirapan, dito sumagana higit ang biyaya ng Diyos. Amen ba? So kaya sabi ng verse 3, and for to their power I will record, ye, and beyond what? Beyond their power. So talaga nag-multiply pa yung biyaya ng Diyos. Amen? Eh sabi din sa verse 3, for to their power I will record ye. Sabi ni Pablo, nakita ko yung kailang kakayanan. Nakita ko yung kakayanan ng churches of Macedonia. But sabi, na-witness doon, sabi ni Pablo, ngunit sabi niya, higit pa sa kanilang makakaya. Sabi, they were willing of themselves. So ito ko kinuha ang ating title ngayong umaga, Beyond Power. So ibig sabihin, hindi natin malimit ang biyaya ng Diyos. Kung sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tatanong natin, sabi ng Biblia, for with God nothing is impossible. Tama ko ba? Sabi din ng Biblia, sa book of Luke, di ko na natandaan yung verse, nothing is impossible to them that believe it. Sa Diyos wala akong imposible kapag tayo ay nanampalataya. Kaya nga sabi ng Bible sa biyaya, tayo naligtas kung nanampalataya. Amen? Sa mga hindi kayang maligtas sa pananampalataya, sa gawa daw sila. Pero hindi mo gano'n. Sabi ng Bible sa biyaya. So ibig sabihin, kung sa biyaya tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin, yung biyayang naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, ito rin yung biyaya ng ibig sabihin sa ating buhay nito paglilingkod sa pananampalataya natin, sa ating mga kinakaharap, sa ating bawat iglesia, sa bawat buhay natin, ano bang klaseng mga realidad ang ating kinaharap? Lahat yan ay ating makakaya, malalagpasan dahil sa biyaya ng Diyos kapag tayo manatili sa pananampalataya. Amen? Then, sabi rin po dito, sila po ay nasa matinding pagsubok, problema. Nasa matinding trial sila of affliction, sabi ng Bible. Hindi lang yan, sila rin po ay in deep poverty. Alagang siguro famine,
na sa matinding kahirapan ang churches, hindi lang one specific church, but churches in Macedonia. Sabi ho ng Bible, nasa matinding kahirapan sila. At sabi ni Pablo, nakita ko kakayanan ng mga simbahan ito, ng mga manampalatayang ito, nakita ko yung kanilang kapasidad sa paglilingkod, sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. But sabi niya, ngunit but beyond their power, they were willing of themselves. Ano ba makikita natin na talagang higit doon sa makakaya nila? Nagnanais sila at higit pa nila silang magbigay at magsuporta sa gawain ng Diyos, magsuporta sa lingkod ng Diyos. Sabi ho ng verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift. Tingnan niyo po, itong churches of Macedonia, sabi ni Pablo, ay sila pa talaga sila pa yung namimilit, nakikiusap kay Pablo na kung maaari kanyang tanggapin ang kanilang abuloy. Sa verse 4, and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. So siguro si Pablo, dahil nakita niya pinaglingkod ng Diyos ang kahirapan, no? Yung mahirap na nga yung sitwasyon ng mga membro ito, ng mga churches na ito, tapos magbibigay pa sila dito sa makakaya nila. Siguro si Pablo para naalangan pa dahil na hirap na yung tao eh. Tatanggap pa pa ng ibibigay nila. Pwede kainin pa nila yan eh. Para pa sa kanilang pangangailangan. Ngunit yung mga tao ito, sa kabila na sila may higit na pangangailangan, ngunit higit din sila nagnanais pa na magbigay, magamit ng Diyos sa gawain niya. Amen? Kaya sabi ni Pablo, at sabi dito, nakikiusap sila kay Pablo. Siguro nag-aalangan doon si Pablo tanggapin eh. Diba? Tayo bilang tao, at nakikita mo yung isang taong mahirap, yung kakainin nilang ibigay niya pa sa iyo. Diba nakakahiyang tanggapin? Ano? Para bang nakakapagabag tanggapin na yung kakainin pa nila yun. May pangangailangan sila eh. Masikit yung kanilang pangangailangan dahil sabi ng Bible, in great trial of affliction sila and in deep poverty. Wow, grabe. But sabi dito ng Bible, higit pa sa kanilang makakaya, nagnanais sila. Dinisare pa nila na magbigay sa gawain ng Diyos, magsuporta sa ministry ng Panginoon. Nakikiusap sila kay Pablo. Tanggapin niyo po ang aming mga handog para sa gawain ng Diyos. Sila po'y nakikiusap pa. Nowadays, no? Ang mga pastor, hirap na hirap makipag-usap sa mga manampalataya. Para what? Suportahan ang gawain ng Diyos. Para what? Paglingkuran ng Diyos. Ito, ano bang mayroon silang sapat na dahilan? Para hindi, may sapat silang dahilan. Tawag silang magbigay. Bakit? Nasa matinding kahirapan sila. Nowadays, maraming mananampalataya, kunting problema lang. Wala na, ayaw na. Konting misunderstanding lang, problema lang sa church, ayaw na magsimba, ayaw na magsuporta. Pero sila, sa biyaya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos ay binigay sa churches sa Macedonia, nakita talaga sa buhay nila. At ito'y sumagana. Amen? May tatlong bagay na aking nakita kung bakit ang mga mananampalataya sa Church of Macedonia ay naging ganito sila. At kung bakit ang biyaya ng Diyos ay higit na sumagana sa kanila. Alam niyo ho, mahirap magbigay pag wala ka. At medyo mabigat at nakakalungkot kung wala kang maibigay at nais mo magbigay. Tama? Eh, yung gusto mong magbigay, wala ka.
churches of Macedonia, may pangangailangan sila. Pero sabi ng Pablo, beyond their power. So, ibig sabihin, once i-allow natin at sampalatayanan natin ang kasapatan ng biyaya ng Diyos, higit pa sa makakaya natin, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede tayong gamitin ng Diyos, higit pa doon sa iniisip natin, higit pa doon sa pinaplano natin, o higit pa sa dinidesire ng ating puso, kung hayaan natin at sampalatayanan ang kakayanan at kasapatan ng biyaya ng Diyos na pwedeng sumagana sa ating mga buhay. Ngunit may tatlong bagay na dapat natin maintindihan kung bakit nangyari ito sa churches of Macedonia. No? Grabe yung kalagayan nila. Grabe yung kahirapan na kanilang hinaharap. Matinding kahirapan, pagsubok. Pero yung desire nila at patutuo na maglingkod, magbigay, magsuporta sa gawain ng Diyos na tiyan. Ibig sabihin, ano mang estado ng ating buhay, ano man ang ating kinakaharap, ano man yung ating mga struggles natin individually as a believers at bilang iglesia. Kung may dahilan tayong tumigil, hindi magpatuloy. Ngunit may sapat na dahilan na tayo higit magpagamit at magamit ng Panginoon ng ating mga buhay. Amen? Kaya yung Church of Corinth, pinapangaralan ni Pablo, kasi alam naman natin yung background ng Church of Corinth. No? Talagang yung carnality ay talagang hayag-hayagan dito eh. Ang tinuturuan sila ni Pablo, at binibigyan sila ng illustration, binibigyan sila ng buhay na example. Amen? Na kung ito'y nangyari sa churches of Macedonia, ay pwedeng mangyari sa Church of Corinth. At pwede rin mangyari sa ating mga churches. Amen? At sa lahat ng churches ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Na kahit anong pagsubok, anong problema, ang simbahan ay magpapatuloy, ang mga Kristiyano ay pwedeng magpatuloy at higit magamit ng ating Panginoon. Na para minsan napaka-imposible. Pero once ang Panginoon tumilos at tinayaan natin ang biyaya ng Diyos sa sumagana, higit pa doon sa iniisip natin, higit pa doon sa kaya natin isipin ang magagawa at mangyayari na kaya gawin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Mahirap po sa isang mananampalataya o isang simbahan na kapag tayo dumadanas ng pangangailangan at matinding problema, ito isa sa pinaka-struggle natin at isang bagay na humahadlang o pumipigil sa atin na magpagamit sa Diyos. Kaya maraming sumuko ng buhay, hindi nakapagpatuloy dahil pagdating sa pangangailangan at kahirapan pagsubok, hindi na makausad. Hanggang doon na lang. Iba tumatalikod, iba nawawala sa gawain ng Diyos. Kaya sa simbahan, pag may pagsubok, may problema, may pag-uusig, marami hong nawawala at tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Tama ba? Pero napakaganda halimbawa ng church na ito. Ating pinag-aaralan ngayon. Na kung may dinadaanan tayo, pinagdadaanan sa buhay na ito, na maaaring iniisip natin, ito ng dahilan para tumigil, hindi sumuporta, hanggang dyan na lang tayo, hindi ho. Dahil ang churches of Macedonia, sabi ng Bible, beyond their power, they were willing of themselves. Verse 5, dito ko natin tukunin yung tatlong puntos na nakikita kung bakit ang churches of Macedonia ay malaya. Sila ginamit ng Diyos sa kabila ng kailang na dinadanas na kahirapan at matinding pagsubok sa kailang buhay. Anong sabi dyan? Sabi po dito,
in verse 5. And this they did, not as we hope. Sabi ni Pablo, at ito'y ginawa nila na hindi namin inaasahan. Ano sabi? But first, gave their own lives or their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Now, bakit ang churches of Macedonia ay naging ganito sila? Naging masagana sila. Naging maalmal sila. Naging masaya silang magbigay, magsuporta sa gawain ng Diyos sa kabila ng kanilang dinadanas. Dahil una sa lahat, sabi dito, but first gave their own selves to the Lord. Amen? Amen. Ibinigay nila una ang buhay nila sa ating Panginoon. Amen. Wala akong mahirap na bagay na isakripisyo sa Diyos. Walang mahirap na bagay na hindi mo kayang suporta sa Diyos. Ipaglingkod sa Panginoon kapag una, sabi ho ng salita ng Diyos, first gave their own selves to the Lord. Una ang ginawa nila. Bakit sumagana ang pagkilos ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos sumagana. Higit pa sila'y nagnais at nagamit ng Panginoon sa kabila ng kanilang dinadanas na kahirapan at matinding pag-uusig at pagsubok. Because first of all, they give themselves to their Lord. Amen? Ibinigay nila ang kanilang buhay sa kanilang Panginoon. Ibig sabihin, walang mahirap na bagay na ibigay sa Diyos kapag una, buhay mo ay lubos na ibinigay mo sa iyong tagapagligtas, sa iyong Panginoon. Amen? Alam niyo, mahirap maglingkod sa Diyos. Mahirap magbigay ng tama, sapat na oras sa paglilingkod sa Diyos kung talagang buhay mo, hindi mo ibinigay sa Panginoon. Kung buhay mo nga, pinagdamot mo sa Diyos, ano pang bagay ang buwan? Maging maluwan na ibigay sa Panginoon. Tama? Kung buhay na ito, na hindi naman atin, ipagramot natin sa Diyos, anong mayroon ka man, ipagramot mo rin yan sa Panginoon. Amen? Oras pa lang masyado natin nililimitahan ang oras natin sa Panginoon. Masyado tayo naging maramot sa oras natin sa Panginoon. Ang lagi natin iniisip, yung oras na para sa atin. Maraming Kristiyano walang oras sa Panginoon. Ay hindi makapagsamba, hindi maka-attend ng prayer meeting, wala na oras pero humihinga pa. Wala na oras pero humihinga pa. Ang tao walang oras, patay na yun. Pero habang humihinga pa tayo, time is life. Pag natapos oras mo, tapos sa buhay. Kaya nga mahirap laging sabihin walang oras dahil pag binawi ng Diyos ang oras, tapos. At isang bagay na hindi na pwedeng ibalik. Amen? Pero anong dapat natin gawin una sa buhay na ito? Para maging maluwan ang biyaya ng Diyos, higit sumagana sa atin, na kahit anong pagsubok, kahirapan, dadanasin natin sa buhay na ito. Higit tayo magpagamit sa Diyos. Una, ibigay mo, buhay mo sa Panginoon. Times, mahirap talaga ibigay yan. Sacrificial giving, time, talent sa pagit, mahirap ibigay yan kapag hindi mo na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Naintindihan ng churches of Macedonia, unang bagay makikita natin the ownership. Naintindihan kasi nila sabi ng 2 Corinthians 5:15, nabasa ko kanina nandiyan sa kadaling makaratulaan ito Sabi dyan, and that He died for all. They which live, and that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Now, ang ligtas ng makakaunawa nito. Amen? Ang ligtas ng mga makakaunawa nito. Tayo ho na makasalanan, patay sa Espiritu, ang kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan. Ngunit si Kristo namatay para sa ating lahat.
hindi na mabuhay sa kanyang sarili, kundi sa Kanya na namatay para sa Kanya. Kaya tayo nabuhay sa Diyos dahil namatay si Kristo para sa atin. Kaya tayo nabuhay na ay huwag nang mabuhay sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon na siya namatay para sa ating mga kasalanan at para tayo makatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Ibig sabihin, dito natin makikita na tunay ang churches of Macedonia, sila'y nabubuhay sa kanilang Panginoon. Tunay ang kanilang pabigay ng buhay sa kanilang Panginoon. Tunay ang kanilang pagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Maraming Kristiyano nagsuko ngayon, sunod taon pinabawi ng buhay niya. Tayo kasi pag sa ilong guba, huwag bawi. Pag binibigay, binabawi. Pero tayo, pag humingi sa Diyos, puro hingi. Di ba? Ayaw pa natin bawian. Pero tayo, maraming Kristiyano, pag nagbigay sa Diyos ng buhay, binabawi. Pag sumuko ka na sa Diyos, huwag mo nang bawiin buhay mo. O mayroon dito nagsuko magpastor, mag-Bible school, magpagamit sa Panginoon hanggang mamatay siya, huwag mo nang bawiin yung buhay mo sa Diyos. Dahil inintahin mo din naman Diyos bawiin sa'yo yan eh. Amen? Isang bagay na nag-hold sa akin pag ako'y nasa down na down yung pagod ka na, discouraged ka na, isa laging nawala sa isip ko yung oras na nagsuko ako ng buhay ko sa Panginoon. Kasi nakakatakot bawiin yung commitment mo buhay mo sa Panginoon. Yung sinuko kong buhay ko total surrender sa Panginoon. Kasi nagsuko ako sa camp, pastor. Sa Baguio. Si Pastor John Mariano, ito sa may San Pedro, yung Abinyan, Laguna. Yung Ghost Church, no? Ang title ng tema ng camp is Total Surrender. That was 2012. Doon ko, sinuko buhay ko, buong buhay ko sa Panginoon. At mula doon, kahit mag-isip akong titigil, may pumipigil, bakit naalala ko yung panahon na ibinigay ko, isinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Dahil iniisip ko kung pag tumigil ako, tatalikuran yung manawagan ng Diyos, ang iniisip ko, kakapatayin ako ng Diyos. Pero maraming Kristiyano hindi natatakot yan. Yung lagi bumabalik sa isip ko, natatakot ako na pag binawi ko ang buhay ko, ang commitment ko sa Panginoon, ang pagsuko ko, baka anytime kukunin na ng Diyos buhay ko. Kasi sa Kanya to eh. Amen? So the ownership. Ano pa sabi ng Biblia? 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. The what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Now, klaro, tayo pala ay hindi na sa ating sarili. Sabi ng Biblia, mula na ang banal na Espiritu ay nanaan sa ating mga puso. Sabi ng verse 20, for ye are bought with a price. Amen? Dahil tayo ay inubos sa halaga. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. 1 Peter 18:19. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of now, without blemish and without spot. Kaya pala, tayong mga naligtas, tayong mga Kristiyano, anak ng Diyos, kinakailangan ng mabuhay kay Kristo sapagkat tayo ay pagmamayari ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi dito, hindi na tayo may-ari ng ating buhay, kundi ang Panginoon na, sapagkat pinili na tayo ng walat ng banal na dugo at kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Itong buhay na ito, hindi na ito atin. Galing din po ito sa Panginoon. Na kahit ang tao nahulog sa kasalanan, dahil sa pag-ibig na Diyos, tinubos niya, pinili tayo ng ating Panginoon.
So yung buhay natin ito, hindi ito atin. May nagmamayari po sa atin, ang ating Panginoong tagapagligtas. Amen? Sapagkat binili ho tayo, hindi yung portion lang, kundi buong buhay natin binili ng dugo at kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Binili. Ibig sabihin, itong churches of Macedonian, kung kaya't ibinigay nila ang buhay nila una sa Panginoon, sapagkat naintindihan nila na ang Diyos na ang may-ari ng kanilang buhay. Amen. At hindi lang yan, lahat ng bagay, lahat ng mayroon sila, pagmamayari lahat ng Diyos. Wala na hong atin kahit isa. Psalms 89:11, the heavens are thine, and the earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. Walang atin, lahat sa Diyos. 1 Corinthians 10:26, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. 1 Corinthians 8:28, but if any man say unto you, this is offended sacrifice unto idols, and not for his sake that should it, and for conscience sake, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ibig sabihin, wala tayong may pagmamayari sa mundong ito. Amen. Lahat hindi sa atin. Sa Diyos lahat. Amen. Amen? So, naiintindihan natin yung the ownership. Mahirap ibigay ang buhay sa Diyos kung hindi mo nauunawaan na yung buhay mayroon ka, lahat ng mayroon ka, hindi sa'yo yan, kundi sa Diyos lahat yan. Bakit ipagraramot natin sa may-ari ang buhay na ito na hindi naman atin? Kaya malinaw kanina sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for ye are bought with a price, therefore binili tayo ni Kristo. Para saan? Itong sabi, for a purpose na one, therefore glorify God in your body and in your spirits which are of God's. Amen? Sabi nito malinaw, ang purpose nito kung bakit tayo tinubos ni Kristo ay maluwalhati ang Diyos sa buhay na ito. Subalit hindi mo malaya na gagamitin ng Diyos ang buhay natin. Higit pa doon sa iniisip natin, sa kakayanan mayroon tayo, kung hindi natin muna isukong, ibigay ng lubos sa totoo ang buhay natin sa Panginoon na siya nagmamayari sa atin. Walang palang mahirap ibigay sa Diyos kung una, buhay mo talaga totoo na ibinigay mo sa ating Panginoon. Di lahat ng mayroon tayo sa Diyos, hiwala sa atin. Amen? So the ownership, pangalawa, the stewardship. Ibig sabihin, dahil wala tayo, ibig sabihin, hindi sa atin. Malinaw na tayo'y katiwala lang ng Diyos. Katiwala ka lang pala, maligid ka lang, ba't ikaw feeling mo nagmamayari ka? Sa trabaho kayo, lagi yung mga supervisor, manager, akala mo kumakaas ka, may-ari ng kumpanya, no? Wala mo ba, minsan ganun tayo. Ang kala natin, atin na itong buhay na ito. Ang akala natin, lahat ng bagay na mayroon tayo, permanente sa atin. Na ayaw nating bitawan, ayaw nating sakripisyo para sa kapurihan ng Diyos. Ang buhay na ito, minimidod natin para sa kapurihan ng Diyos. Na akala natin atin, hindi pala atin, hindi tayo na mamayari. We're just a steward of God. Amen? Katiwala lang tayo ng Diyos. Pinagkakatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Ang ibig sabihin, dahil katiwala tayo, hindi ito permanente sa atin. Hindi ito permanente sa atin. Kaya nga sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Ang totoong nagsuko ng buhay, naiintindihan niya hindi sa may-ari ng buhay niya at lahat ng bagay na mayroon siya. Pangalawa, naiintindihan
maintindihan niya, katiwala lang siya. Katiwala lang siya. Kaya ito yung churches sa Macedonian, ipinigay niya ng lubos ang kanilang buhay sa Panginoon. Ibinigay niya ng lubos. Ano po sabi? 1 Peter 14, chapter 4, verse 10. As every man hath received the gift, and so minister the same one to another. Kaya malinaw na lahat ng mayroon tayo, pinagkakatiwala lang ng Diyos para gamitin sa kapurihan ng ating Panginoon. Para i-minister, isuporta, ibahagi sa gawain ng Diyos sa mga nangangailangan. Kaya malinaw ang sabi ng Galatians chapter 6 in verse 9. Buksan po natin. Galatians. Buksan niyo po. Galatians in chapter 6. In chapter 6 in verse 9 and 10. Sabi dito, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Verse 10, as we have therefore opportunity, let us dig it, men, especially unto them who are the household of faith. Kaya sabi ng 1 Peter, i-ministero natin sa bawat isa, ipaglilingkod ho natin, gamitin natin sa kapurihan ng ating Panginoon. Ano mang babuhay mo, bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, bagay na pinagyaman ng Diyos sa iyo, ipinagkatiwala niya for a purpose, for the glory of God. To minister others, especially the household of faith. Sabi ng Biblia. Amen? So wala akong mahirap. Kapag binigay mo buhay mo. Now, pinapaunawa sa atin dahil hindi tayo ang may-ari ng buhay natin. Lahat ng mayroon tayo sa Diyos galing. Sa Diyos lahat, wala sa atin kahit isa. Malinaw sa atin ni Job, no? Upang siyang lumabas sa una ng kanyang ina. Lilisanin ng mundo, wala siyang dala. Ganon sa amin ni Pedro sa 1 Timothy chapter 6. Kaya ginuro ni Pablo, chapter 6 ng Timothy, ang contentment with godliness is great gain. Amen? So the stewardship, tayo lamang ay katiwala ng ating Panginoon. At nais ng Diyos na masumpungan tayo na tapat ng katiwala ng ating Panginoon. Kaya na ang tunay na sumuko at nagbigay ng kanyang buhay sa Diyos, ito yung mga Kristiyanong matapat sa gawain ng Panginoon. Amen o ba? Amen. Ay sasabihin mo sa amin, sa akin, sa iyong pastor, faithful, binigay yung buhay mo sa Diyos, hindi ka naman faithful. Sino maniwala sa iyo? Pastor, nauto-uto siguro. Dahil ang totoong nagbigay ng kanyang buhay sa kanyang Panginoon ay masusumpungan siyang tapat na naglilingkod sa kanyang Panginoon. Sapagkat bakit? Alam niya ang Diyos ang nagmamayari ng lahat at ng buhay niya. Alam niya, nakatiwala lang siya ng Diyos. Amen? Dahil lahat ng bagay na sa atin, pinagkatiwala lamang ng Diyos. So kung may pinagyayaman ng Diyos sa iyo, yun ay hindi paghatid mo sa Panginoon. Yun ay hindi paglingkod mo sa Diyos. Amen? Kung ang Church of Macedonian nga, hirap na, pinuusik pa, abay, higit pang nagdadais at ginagamit ng Diyos. Ikaw pa kaya hindi naman ganun ang dinadanas natin? Kung mag-complain tayo ng dinadanas natin, dahilan natin sa kita, titignan natin yung kalalagayan ng churches na Macedonian. Baka mas matindi pa kaysa sa atin. Amen? Wala tayo maging dahilan. Ang kailangan lang natin lubos na ibigay ang buhay natin sa ating Panginoon. Ang pangatlo, the accountability. Tandaan mo natin, accountable tayo sa buhay na ito. At lahat ng mayroon kang pinagkatiwala ng Diyos, pananagutan mo sa Diyos yan. Harap tayo, sabi ng Korinto, sa paghahatol ni Kristo. Amen. Kaya kung nais natin na higit sa gana ang pagpapala ng Diyos
pangalawa, ipinagkakatiwala sa atin. Yung mga spiritual gifts natin, talento natin, mga skills natin, trabaho, business, kalakasan, buhay, na ipinagkatiwala ng Diyos, pananagutan mo yan sa Panginoon, paano mo ginagamit para sa Kanya. Ha? Kung yan ba talaga ay hinahangad mo, ninanais natin na makamit yung mga bagay na gusto natin, ay para ba talaga sa Panginoon at nagagamit ba talaga sa kaluwalhatian ng Panginoon? O para lang sa ating pansarili? Nanais na natin magkaroon ng convenient na buhay. Wala namang masama din eh. Nakakapagod din naman ang laging pagod ang buhay. Sino ba hindi na nanais sa magandang buhay? Diba? Pero binabalansin ng Diyos lahat eh. Upang makita natin lagi ang pangailangan natin sa Diyos. Pero ang point is one, sisingilin ka ng Diyos sa buhay mong yan, sa buhay na ito. Accountable tayo kung paano tayo nabuhay bilang isang anak ng Diyos. Kaya tinuturo ng Biblia ang nabuhay na kay Kristo ay huwag nang mabuhay sa kanyang sarili. So ligtas kinakausap ang mga born again believers, amen? Huwag na sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon na namatay para sa atin. Huwag may pagdamot buhay mo sa Diyos. Alalahanin mo, siyang nagmamayari. Steward ka na. At pangatlo, you are accountable before God. Anytime, anywhere, lahat ng mayroon tayo, pwedeng bawiin ng Panginoon. Anytime, anywhere, buhay na ito, kukunin ng Diyos, pwede. Amen? But one thing I for sure, kapag ang buhay na ito binigay sa Diyos na para sa Diyos, wala akong makakapigil at makakadlang at anong circumstansya sa buhay. Dahil binigay mo sa Diyos eh. Amen? So yung unang bagay na aking nakita, pangalawa, in the same verse, in 2 Corinthians chapter 8, verse 5. 2 Corinthians chapter 8, verse 5. Sabi dito, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. Sa Panginoon, may dugtong, no? Ano sabi? And unto us. Si Pablo. And unto us by the will of God, sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi lamang nila ibinigay, isinuko ang kanilang buhay sa Panginoon ng ilang kaluluwa. Pangalawa ay kanilang ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa kanilang leader, sa kanilang pastor. And what? They give themselves to their leader. At yan sabi ni Pablo, and unto us. Ibig sabihin, kung sinuko mong buhay mo, ibinigay mo sa Diyos. Pangalawang bagay na dapat mong gawin, ipagkatiwala mo ang buhay mo, ang kaluluwa mo sa pastor na ibinigay ng Diyos sa iyo. Mayroon sa verse. Balikan natin ang verse 4. Dahil makikita natin in verse 4 na sabi mo dyan, in verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of what? The ministering to the saints. So now, malinaw na kinikilala ng churches of Macedonian yung leadership nila ni Pablo. And during the time sila nagpapastor kasi sila yung nag-establish muna ng mga churches ang nag-detrain ng mga baging pastor. So matapos ibinigay nila ang buhay sa ng Panginoon at ipinagkatiwala, ibinigay sa kanilang pastor. Amen? Sa kanilang leader, kanilang mga buhay. Sapagkat sabi ng Bible, unto us by the will of God. Dahil ina-acknowledge nila ang authority sa verse 4 ng lingkod ng Diyos upang mga siwa
sa mga mananampalataya. So, in-acknowledge nila ang leadership. So, mahalaga sa isang Kristiyano na nagbigay ng buhay niya sa Panginoon na may pagkatiwala mo ang kaluluwa mo sa pastor na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Amen? Hindi ho tayo naghanap ng pastor. Ang Diyos ang nagbibigay ng pastor. Amen? Ang Diyos ho ang nagbibigay ng pastor. Kaya ito, hindi naman na dahil sumagaan ang biyaya ng Diyos sa kanila, higit na ginamit siya ng Panginoon dahil binigay nila ang buhay na sa Panginoon. Pangalawa, binigay nila ang buhay nila, ipinagkatiwala sa kanilang pastor, sa kanilang leader ng kanilang kaluluwa. Ang mga ngasiwa, ang mga mahala ng kanilang buhay dito sa lupa. Sapagkat malinaw ang sinasabi ng Biblia. In 1 Timothy chapter 1 verse 15, sabi ho dito. 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, and the pillar and the ground of truth. Kaya bilang mananampalataya, kailangan natin may pastor ng ating buhay. At ang pastor ay nasa simbahan, wala ho doon kung saan lupalot ng mundo. Kaya nga tayong mananampalataya dahil ang simbahan ay tahanan ng ating Panginoon sa mundo. Naglagay siya ng pastor upang pangamalaan, pangangasiwaan ang ating kaluluwa. So they give themselves to their leader as a shepherd of their soul. Dahil kinakailangan ng bawat naligtas, bawat mananampalataya ay mayroong pastor ang kanyang buhay. Amen. Dahil hindi naman tayo magagamit ng Diyos kapag wala tayong pastor na gagabay sa ating buhay. Alala ko nga, sabi ni Brother Bogart, kung hindi naman tayo lumago na walang pastor, di kanya-kanya lang tayo. Wala na tayong simbahan. Tama? Kung kaya mong lumago mag-isa ka, backslide ka na, sa mundo ka na. Tama ba? Kaya nga, hindi tayo lalago kung walang pastor ang ating buhay. At hindi mo maganda sa isang Kristiyano na Kristiyano may Panginoon pero walang pastor kasi disiplyo ng Diyos yun eh. Dahil ang Diyos nagbibigay ng pastor. Sabi ng Jeremiah 3:15, and I give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya nga ang Kristiyano na may pastor, sumusunod, nakikinig, nagiging marunong at naging matalino. Maraming Kristiyano, nagpangmangan at mangmang. Dahil bakit? Walang pastor. May pastor na kinikilala, hindi naman sumusunod at nakikinig. Sabi ng Bible, ang trabaho ng pastor, ito is to feed us with knowledge from the Word of God and understanding. Ibig sabihin, malinaw na kailangan natin ang karunungan mula sa salita ng Diyos. At kailangan natin ang unawa. Ang understanding, ibig sabihin, maraming bagay ang hindi natin nauunawaan sa buhay nito, lalo sa spiritual na mga bagay. Amen? Ang pastor ang magtuturo, mag-feed ng knowledge from the Word of God. What? Understanding. Kaya nga lumalago, naging marunong. Huwag na umantog sa mayabang. Ang mga mananampalataya na may pastor na pinagkakatiwalaan ng kanyang buhay na siyang tagapuan, shepherd, pastor sa Tagalog, di ba? Tagapakain ng kanyang kaluluwa. Dahil ang trabaho ng pastor ay dadalhin niya sa work. Sa green pasture, sabi ng Psalms chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want, di ba? Ang sabi ng todo, and they will be what in a green pastures. Ibig sabihin, ikalalago mo kung may pastor ka. Dahil bakit? Dadalhin niya sa
sa paglago dahil papakainin ka niya ng salita ng Diyos, ng karunungan at pagkaunawa mula sa Biblia. Amen? As a shepherd of their soul, kailangan may tagapangasiwa, tagabantay, tagapakain ang iyong kaluluwa. Eh katotohanan lang naman. Eh ako na may lumaking katolikong tibuto, di ba? Eh totoo naman talaga. O hindi kasi patulak ang pasok. Ano ba eh? Feeling ko tama-tama yung pinagawa ko. Puro pala alukuhan, di ba? Katatawanan. Pero malinaw sa buhay ng isang Kristiyano, kapag may pastor siya, naaayos ang buhay. Dahil bakit? May ginagamit ang Diyos upang turuan ang kanyang buhay. Because pastor is God's under shepherd. And not only as a shepherd of their soul, pangalawa, as a steward of their soul. Ibig sabihin, sabi ho ng 1 Timothy chapter 1, verse 7. Titus 1:7. As a bishop must be blameless. As a steward of God. As a steward of God, not self-willed, not so angry, not given to wine, not striker, not given to filthy lucre. Hebrews 13:17. Obey them that have rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as that much give account, that they may do it with joy, not with grief, for that is unprofitable for you. Accountable ang pastor sa iyong kaluluwa. Kaya sabi ng Biblia, dahil siya'y katiwala. Steward, katiwala ang pastor ng kaluluwa ng membro ng simbahan. Kaya bilang mga membro ng simbahan, pananagutan tayo ng ating pastor sa Diyos. That's why nalinaw na inutos ni Pablo na kinakailangan natin magsitalima sa namumuno, pagpasakop na sila dahil sila nagtatrabaho sa ating mga kaluluwa, dahil sila yung mga magsusulit sa ating Panginoon. At kung hindi natin gagawin ito, mabigat sa kayo maglingkod sa atin. At sabi ng Biblia, and it is not, for that is unprofitable for you. Dahil ang pastor, katiwala sa ating kaluluwa, accountable siya sa atin. So kinakailangan dahil tayo ay pinagkatiwala ang ating kaluluwa ng Panginoon sa ating pastor, kinakailangan mapaglingkuran na tayong masaya siya sa pamamagitan ng ating pagsunod at pagpasakop. Ang pagsunod ay ang paggawa ng tama na naayong sinutos sa salita ng Diyos. Ang pagpasakop, ang pagsubmit, kahit labag sa loob mo, susundin mo dahil tama. Amen. Amen? Kahit labag sa puso mo, labag sa iyong iniisip at nagustuhan mo, magpasakop ka, gagawin mo. Yun ay submission. Madali din. Yung pagsunod, madali lang gawin niya pag gusto mo. At tama at gusto mo. Pero pagdating sa submission, doon matites yung what? Doon ayaw mo at hindi mo gusto, ipapagawa sa'yo. Gagawin mo ba? Kasi nga mayroon kang sariling kagustuhan. May sariling desisyon. Amen? So as a steward of our soul, pangatlo, as a supreme of their soul means ruler, tagapamahala. Alam yung word, sa verse 7, yung word na rule, Hebrews chapter 13, means to control. Magsabi tayong rule, means to control. Kaya trabaho ng pastor, kontrolin ang buhay ng Kristiyano, ng mga membro. Amen? Amen. Minsan maraming Kristiyano puwawala pag nako-control. Tinawagan ng ruler Ang trabaho ng presidente. Pabayaan lang ba ang mga sundalo mag-rebelde? Pabayaan lang ba ang lahat ng gusto magkurang, magnakaw? Hindi! Siyang magkukontrol ng government.
Ang trabaho ng pastor is to control the church in accordance to the Word of God and by the power of leading the Holy Spirit. Kaya nga, tinawag na shepherd, overseer, tagabantay, tagapangasiwa, ruler, upang bantayan ka. Pag nanliligaw ng landas, kukontrol ka, ibalik ka. Yung gusto mo gawin, pipigilan para hindi ka mapahamak. Dahil kung walang pastor na mag-rule sa atin, mag-control sa atin, abay, kanya-kanya na gusto gawin. Abay, kanya-kanya na tayo. Bahala ka, pastor, ito ang gusto ko, hindi mo mag-controlin. Parang kung din ako sa Bible, may alam din ako. Tama? Kaya magulong simbahan. Kapag ang mga membro, hindi nagpapasako. Hindi tayo control nawala na tayo ng will. Hindi. Kundi kontrolin tayo upang mapanatili tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kita ng churches yung masinod yan. Yung iba nyo siguro, maaaring pwede na sila mag-backslide. Sa hirap pa naman ang buhay. Inuusip pa. Pero kontrolado sila, nananatili sila sa kalooban ng Panginoon. Amen. Bakit? Mayroong pastor na nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. May naghahamon sa kanila na sampatang biyaya ng Panginoon. Na pwede tigit pa sa kanyang kakayanan magawa nila para sa Panginoon, kagaya na nagawa ng churches ng Macedonia. Amen? Control. Kaya mapalad tayo. May pastor, na nagkukontrol, nagsasaway sa atin, sumisita sa atin, pinapagalitan tayo, pinapangaralan tayo sa mga bagay di tama, upang ma-preserve tayo at mapanatili sa kalooban ng Panginoon. Dahil maraming Kristiyano nag-repildi, tinakinig, sumuway. Anong nangyari? Sira ang buhay. Sira ang buhay. Kaya salamat ang Diyos nagbibigay ng pastor. Salamat, hindi tayo pumipili, ang Diyos ang nagbibigay. Dahil kung papili-pili lang, maraming bisis na napalitan ng inyong pastor. Ganun sa mga evangelical churches, pastor sa probinsya. May eleksyon, may kontrata, patag-tollers. Pag mag-preach ka maganda at hindi ka nakaka-open, makaka-extend ka ng kontrata. Pero pag hataw-hataw ka, masakit-sakit ang preaching mo. Abay, baka hindi ka kutin ng kontrata, pipetisyonan ka ng mga demons ng simbahan. Totoo nangyayari yun. Totoo nangyayari yun. Ba't salamat hindi tayo ganon, hindi yan nakaturuan ng Biblia. Amen. Noong nakarang mga Sunday, doon ako kay Pastor Murada. Bless ako, nakakatuwa. 60 years na siya nagpapastor doon sa church na kung saan pioneering din siya. Grabe Pero sa maraming churches, tapos mga evangelical, yung edad na ganon, siguro mga 20-30 ng pastor dumaan. Paano nalagawa ang mga membro? Tanim ka. Iba-iba nag-aalaga. Yung unang nag-aalaga, masipag mag-alaga, yung pangalawang tamad. Mangyayari sa tanim. Tama? Ikaw naman, nakatanim sa paso. Ayun buwan, dito ka nakatanim. Sunod na nagtubo na, gumaganda-ganda na yung tubo, nilipat naman si Baisa sa paso. Ano mangyayari sa buhay ng Kristiyano gano'n? Diba? Kinakailangan may dapat may isang pastor tayong nagtuturo ng ating buhay. Ang gulo ng buhay ng daming pastor. Kaya nga sa simbahan, isa lang ang pastor. Mayroon mga impostor, pero isa lang ang pastor. Sa simbahan, amen? They give themselves to their Lord and to their leader. Kaya mo bang ipagkatiwala ang buhay mo? Kaluluwa mo sa iyong pastor na pangasiwaan, pangunahan, pamunuan, kontrolin, turuan, pangunahan sa paglilingkod sa Panginoon, gabayan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Dahil wala namang pastor na nananais sa dadalhin ng kanyang mga membro sa kasamahan Maliban sa kulto.
Di ba? Pero ang pangarap ng mga pastor iwan, lumago ang buhay ng mga Kristiyano dahil nakaluma ng Diyos. Kaya lisin nyo, Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, and He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. For what? Display lang, pastor. Para at least may pastor lang kami. Ano? May isa kong kaibigang pastor sa probinsya, may sa kanya, may nakiusap na isang membro ng parang dikon-dikon ng simbahan na wala silang pastor. Sige, pastoran mo kami, supportan ka namin. Pero, ako yung pag-preach. Galing ano? Mag-hire ng pastor, parang may pastor ng kuno yung simbahan, pero siya daw yung mag-preach. Dapat. Ay, pastor, ikaw na lang pastor. Loko-loko. Abay, alam niyo maraming ganyan ang tingin sa pastor? Diba? Minsan ka, nakarang bumanat ako sa mission. Papunta ang pastor sa bahay, para wala kayo pakala, para walang pastor. Pero pagpare ka parang akala niyo, Diyos, pinupuntahan kami ng pare sa bahay niyo, bibisitahan pa kayo, tinuturuan pa kayo paano siguro pagpunta sa langit. Wala nang pakala nyo sa'yo, magsimba ko, hindi. Bakit yung mga pastor, binabastos nyo? Bakit yung pastor nyo sa bahay niyo, para wala lang kayo nakita, ni mga musta, tataguhan niyo pa. Totoo naman. Diba? Hindi naman sa Diyos, respetuhin ba? Kinagalang, lingkod ng Diyos. Tapos sasabihin mo, naligtas ka, tinuruan ka ni pastor ng kaligtasan. Tapos hindi mo may magalang-galang. Sayang naman naligtas ka. Sayang na naligtas ka. Hindi na. Amen? Oh. Ay, salamat di tayo pumipili ng pastor. Dawang pastor pumipili ng member, maraming matitiwalag sa church. Amen? Kaya, ibang katiwala ang kaluluwa mo, buhay mo sa lingkod ng Diyos upang malaya na gamitin ng Diyos ang buhay mo. Una sa Panginoon, siyempre, di ba? Pangalawa, to their leader. Pangatlo, and last. 11:9. 11:06. Last. And they give themselves in the local church. Ibig sabihin, unang bagay, their commitment. Ikinumit nila ang kanilang sarili sa simbahan kung saan nilagay sila ng Diyos. Doon sila itinanim. Ano? No, dahil naintindihan niya na ang simbahan ay what is the house of God, is the house of the living God. Sabi ng Bible, ang simbahan, ito'y tahanan natin sa lupa. Dito tayo nagtitipon bilang isang pamilya sa Diyos. May local church tayo na kung saan man. Dito tayo itanim ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. So makikita natin their commitment ay kahit anong sitwasyon ng simbahan, kahit anong problema ang dinaranas ng simbahan, hindi ko iiwan, mananatili ako, masahirap, ginhawa, sa lungkot at saya, sa simbahan ko ako mananatili. Amen. Marami minsan sa simbahan, pag masaya ang simbahan, nandiyan. Active masaya, pag may problema na lumalayas. Pag medyo okay naman ang simbahan, babalik. Wala kang pintang membro. Hindi ganun. Sila grabing kahirapan dinadanas ng church nila. Pero hindi sila tumatalikod, tumalis. Amen? Hindi lumalayas. Kasi isip ng Kristiyano, pag may problema, pag na-open sa simbahan, may gustong hindi nagawa at nalabag sa kalooban niya, natamahan yung pride niya. Ano mo nang iniisip ng Kristiyano? Diba? Ano? Tumigil. Amen. Mag-backslide. Pero salamat sa mga Kristiyano na kahit anong dinadanas ng problema ng simbahan, nananatili. Kasi sinasabi ko sa mga mula sa pagtukan, kayong mga nanatili, buhay kayong patotoo at kayo makapagpatotoo ng totoo. Yung mga wala dito, nagabilang ng chismis. Ano nangyari? Ano nangyari? Wala ka kasi. Gusto ko na yung maganda sa iba, maayos na ang problema, doon ka. Pero kung wala nalayasan, hindi ka no? Diba? Sa hirap at ginawa, nandiyan ka dapat.
lagyan ng Panginoon sa kanya. Kaya mahirap lumago pag marami kang uwan, lipat-lipat din ang paso. Hindi ka talaga lalago. Lalong lumalabo. Their commitment, committed talaga sila. Kahit may problema, may pagsubok, susuporta kami. Kahit ito mangyari, mananatili kami. Amen? Ang ayaw, di malis. Diba, ba't alam niyo po ba, sa panahon na ang simbahan ay sa matinding pagsubok, diyan makikita ang mga Kristiyanong tunay na malago at committed. Pero yun itong kalwarin lang, ako, konting bagyo lang yung nawawala yan. Ano yan? On and off yan. Minsan, puro on and off, wala nang on. Salamat kay Lord kung ikaw ay naging ganito, ano mo na mangyari, anong problema pagsubok mo, yan, patuloy tayo. Amen? Patuloy tayo sa gawa na Diyos, committed tayo. Pag maganda ang sitwasyon doon, di ba? Salamat sa mga membro ng Patnubay. Di ba? Lumipat kami sa garahe, pastor. Tuloy kami sa garahe. Sasama lang ba sila pag doon sa aircon na building? Ilipat ka ng Diyos doon sa mainit. Di ba? Nung kami na umalis doon sa mission namin sa Dumangas, o naming lugar na maputik na maliit lang. Basta, pumapasok lang pag umulan, yung talsik. After 1 year, nag-grocery kami, binagyo kami, lumayas kami doon sa bahay na hindi namin. Basta hindi mo talaga sabi, nalayas kayo. Lumalis kami, wala kami marintahan. Pastor, wala kami mapuntahan. Sabi naman, may pastor, yan saan tayo, basta magpatuloy tayo. Yun ang mga magandang Kristiyano. Pastor, wala talaga, dito tayo sa Praisdahan. No? Tawagan ko si Sir, sabi namin mo, dito tayo magtitipon. Hindi wala kayo mahanap na rintahan. Sa puno kami nagkakahuyan. Natulda kami sa puno ng mga mahogani. Sa gilid namin, Praisdahan, sa kabila, palayan. Mahogani magkabila, tulda kami. May umusong panguling sa likod ng pulpito. Tuloy service. Ginawa na namin kung maring camping. Sabi mga tao, saan kayo pupunta? Ba't tayo naghahakot? May camping kami sa loob. Yan, umayos na kami sa lugar namin. So mga membro, doon kami sa puno ng kahoy. Pero, ang blessing, doon pala kami tinugon ng Diyos ng prayer. Sa sitwasyon na hindi maganda, mayroon palang ginagawa ang Diyos na maganda eh. Tayo may sa puro negative iniisip natin, hindi tayo nag-iisip ng Diyos may ginagawa. Imagine, doon kami tinugon ng Diyos sa panalangin, doon sa lugar na nagtitipon kayo, may matandang nag-uuling yung matanda, siyang tugon ng aming panalangin. Hindi ko sa nilapitan para humingi ng tulong, siya lumapit, nakikinig kasi ng preaching ko eh. Pero ganyan lang, dito lang, dahil sa nag-uuling, dito ako nag-preach. Nag-meeting kami, problema namin lupa, marintahan. Pero nakikinig, kinikilos si Lord. Lumapit, nag-offer ng marintahan. Hindi nakalipat kami sa magandang bahay na malaki, nakatan sa kasabi, 4 na kwarto. Maluwang, may parking pa. Galing kami sa Putikan, mababa pa, no? Pag medyo 6 footer ka, galing ulo mo sa medyo kisame. Nilipat kami ni Lord doon, pero dinaan mo na kami sa buwan. Parang masalimuot na sitwasyon. Minsan, sa masalimuot na sitwasyon, doon nahahayag yung isang mananampalataya kung ano siya. Amen o ba? Minsan, hindi natin maisip-isip. Mahirap talaga isipin minsan kung wala tayong pananampalataya na kayo palang ng Diyos gumawa ng higit pang dakilang bagay sa doon sa ayaw sa ating iniisip. Masigit pa doon pwedeng gawin ng Diyos eh. Amen? Praise God. Ito ng pastor. Tawid-tawid ako Iloilo. May rinta kami doon 3.5. 3.5 ang rinta ng pastor. Kasabi ng matanda. Sabi ko, tal, paano parinta mo? Hindi niya alam kung paano. Sabi niya, kayo pastor. Sabi ko, 3,000 tayo. Isa nagtanong sa akin eh. Kasi malaking bahay talaga, maganda tiles lahat. Sabi ko 3,000. Maisip siya, may tawag mo ba kayo tayo? Ako ka nagsabi, may tawag ba kayo tayo? Naisip niyo matanda, sabi yan, 3.5 pastor, pwede. Sabi ko pwede, kahit 5,000 patulan ko eh. Kasi ang laki ng bahay, maganda yung loob.
ngayon, may rinta kami. Nagdalawang taon na kami doon. Ngayon, abay, dahil pa sa simbahan, medyo mainit sa paligid, narinig ko na yung tatay, yun ang parinta sa amin. Ayaw na kami pa mag-extend. Sinasabi ko dito sa babae niyo, lagi nasama sa church, katuwang sana, hirap at kinamon sa patubay. Problema ko ng mission. Pag pinalayas kami, wala ako doon. Nako! Burden ko lagi, pray ako ng pray. Nag-iisip ako, pupunta ako ng pastor, hirap ako ng pera, hulog-hulugan namin, dami ako nag-iisip para lang ba masolusyonan doon. Kasi yung titulo ng lupa doon, ng bahay na renta namin, nakasangla sa Chinese. Million ng interest, hindi panas. Tapos, ikinakausap ko yung Chinese, ayaw naman pumayag, wala ng interest, principal na lang. Pinag-iinitan din ako, gusto kunin yung bahay. Hindi naman ako papayag, dahil wala siyang legal document. Hindi sumubra sa akin, dalawang anak yun na nakausap ko. Pinagpipray ko lang siya, kaya sabi ko, kung principal lang sisingil ko, baka magawan mo ng paraan. Kami na tutupos ng titulo. Wala naman kami pera. Ngayon, dito ko sa pinamuna, may problema kami sa pinamuna. Sa garay kami nagsiservice. Wala kaming pera. Natayo kami ng building. Wala kaming pera. Ikot na ikot kami. Hanap ng lupa. Ang daming lupa, pastor. Ang dami. Wala kaming pera. Diba? Ang daming lupa. Wala lang kaming pera. Nakaka-stress pala maghanap ng lupa. Wala kang pera. Napaka-stress. Meeting kami. Ano gagawin? Bibili kaming lupa. Wala kaming pambayad. Kung makakuha kami sa hulugan, pag-ibig, whatever, wala naman pumatay ng bibig. O ibuti na may pakating lupa. Yung panggarahe, pangsimbahan muna. Yung problema ko sa mission, sabi ko, pinagpapray namin, nasabi ka Ate Lam, punta kay Pastor Dan, open sana ako, bunti kayo ng puso ko. Kasi, nakakahiya maghirap. Pangalawa, masakit sa lubang hindi mapahirap. Waring pa kayo, diba? Pag hindi ka pinahirap, masama loob ko At nakakahiya na hindi mapahirap. Diba? So, napaparanequest lang ako. Pero ako yung nagpipray lang, naniniwala, Lord, sabi ko, dinala mo kami sa lugar na yan, i-preserve mo yan para sa amin. Alam ko na may gagamitin ka Ayaw na namang mga utang sa tao. Salamat. Ito mag-asawa, ginamit ni Lord. Natapos namin yung titulo dun sa misyon na sa akin na ngayon. Wala na kami renta dun. May utang ka lang kami sa bangko. Pero hindi na kami mapapalayas doon. May 10 years kaming kontrata. Pag hindi na natupos yun, ako na magdidiman sa kanila. Sabi ko, Lord, kung natupos namin to, kung ito talaga kalugan para sa amin, magiging namin to. At sabi ko sa mga membro, kung paalisin tayo ni Lord ito, mas tapis ang lilipatan natin. Kinuha nga tayo sa maputik Nilipat tayo sa tayo sa isang malaki na bahay. Diba? Ang blessing naman, may mautang kami sa bangko. 2 years yun, 2 years, diba? Pag hindi ako nakabayan at si church, sila magbabayan. Yun yung blessing. Kasi nakapangalan sa kanya. Pag hindi ka nagabayan, siya ba namin bahay? Pangalan na yun. Bahay na, kukuha ng bangko. Bahay niya. Pero biro na, ang kagandahan, wala na kami rinta sa misyon. Nagrinta kami sa binumo ng pastor. Sama ko mga worker. Abay, bigla lang, dumatikar-tikar ng bangko. Abay, nirecommend ako ni Ate na mag-caretaker doon sa St. Monique. D6. Anim na bahay lang yung pagitan mula doon sa chapel namin na yun. Nag-caretaker ako ng bahay ng Pinbig. Wala na kami rinta. Rinta namin dalawa, pambayad sa bangko. Malapit pa kami na sa chapel. Di ba? Iniisip ko nga itong mag-asawa Wala kaming pera. Patay ka ng building ko. At pera problema namin At problema sa mga membro. Salamat, kinilos ng Diyos o mag-asawa na gamitin ng Panginoon. May pangangailangan kami sa binamunan. Punakita din ang pangangailangan sa Lumanggas. Sinolusyonan ni Lord. Amen? Solve ang problema. Minsan, sa biyaya ng Diyos,
ililimitahan natin ang biyaya at kakayanan ng Diyos. At kapag may pananampalataya tayo na kaya ng Diyos gumawa higit sa iniisip natin. At walang imposible sa Kanya, maraming pangalaking bagay na gawin. But ang blessing, kasama mo sila. Ano ang problema ng simbahan? Nananatili sila. Yung mga nawala ay para na sila. Basta kami nananatili. At sila'y buhay na patutuo. Paano sila ginamit ng Diyos? Nakabangon kami. May building na kami ulit ngayon. Naka-aircon na ulit. Dahil na lang. Biyayaan ng Diyos. Umpisa kami walang pera. Walang patay kami walang pera. Sakripisyo mga membro. Unti-unti. Biyaya ng Diyos. Salamat sa mga membro na hindi pumalis kahit may problema, nanatili at sumuporta sa gawain ng Diyos. Oh. Amen? Ito dapat natin gawin. Ibigay mo buhay mo sa Diyos. Pagkatiwala mo, kung kaluluwa mo buhay mo sa iyong pastor. Maging committed ka sa iyong simbahan. Ano man ang mangyari, manatili ka. Maglingkod ka. Sumunod ka. Their commitment, their contribution. Tandaan mo to. Ang membro, contributor, hindi consumer. I-contributor. Pag membro ka ng simbahan, taga-contribute ka, hindi ka consumer. Bisita lang ang consumer, hindi member. Ito ang mga member sa masjid niyan, they were contributor. Hindi sila consumer. Kahit may kahirapan, nag-contribute pa rin. Amen? And their compliance, kahit ano kahirap, gawin nila at sundin nila ang pinapagawa sila sa kanila at kalooban ng Panginoon. Last, their cheerfulness. Amen. Sa verse 2, verse 3, kahit matinding kahirapan pagsubok, masaya pa rin sila na naglilingkod sa ating Lord. Amen. Now, ang tanong ko, kamusta ka bilang isang Kristiyano at paglilingkod mo sa Panginoon? Kamusta ba? Nagagamit ka ba ng Diyos talaga? Fully surrender pa talaga buhay mo sa Panginoon? Malaya pa talaga pastor mo pag pastoran ka? Kung nahihirapan si pastor mo sa'yo? Committed ka ba talaga? Compliance ka ba talaga sa kumantay ng iyong simbahan? Supportive ka ba talaga kung nagko-contribute ka ba talaga sa lahat ng programa? Pangailangan ng gawain? Kamusta ang kapatid? Kayo, ikaw, ang nakakabatid ng inyong kalagayan sa Panginoon. Beyond power, the Church of Macedonia. That why? Because they gave themselves to the Lord, to their leader, and to their local church. Just bow your head and close your eyes this morning.